Overtime dito sa Czech Republic, yan po ang topic natin for tonight. So magandang gabi po sa inyong lahat. -11 dito sa Czech Republic as of February 19, 2025. Yan. Usapang overtime tayo. So, bakit ito yung napili ko na pag-usapan? Kasi marami ang nag-a-assume na lahat po ng company dito sa Czech Republic is may overtime. Like din tayo dyan sa Pilipinas na hindi po lahat ng companies may overtime. So, kapag basic salary ba, magkano lang ang sasahurin namin? For example, wala po kaming overtime. It depends kung kayo po ay free accommodation. Lagi ko yung binabanggit sa mga video ko. Once na free accommodation kayo, malaki ang impact niyan sa inyong magiging sahod. And kapag hindi kayo free accommodation, kahit malaki yung sahod nyo, malaki rin yung impact niya na mababawas doon sa inyong net salary. Himayin natin yan, pag-usapan natin yan for tonight. So, ganito yan guys. Once na kayo ay nagpirma dyan sa Pilipinas, meron kayong basic salary, alamin nyo ang free accommodation. Pag nalaman nyo ng free accommodation, for example, free accommodation kayo guys, ibig sabihin, doon sa net salary, malinis na po yun. Ang babawasin nyo lang isang pagkain nyo. Pagkain nyo dito everyday. Tapos, kung may makikita kayo doon sa inyong benefits na meron kayong libre or 55% or 50% na babayaran ni company para sa meal nyo doon sa mismong company, ang mangyayari dyan is ganito. Bibigyan niya kayo ng, for example, is maximum of 2,000 crowns na pwede nyong magamit doon sa kanilang kantin. Pero doon lang yun sa kanilang kantin. Pag hindi kayo nag-swipe, hindi siya refundable. Pag nag-swipe kayo, ibig sabihin, yung 50% doon is babayaran nila. For example, ang price ng pagkain is 145. Ang 50% ng 145 is magkano? 73 per example. So, yung 73 is babayaran nila. Yung 72 is babayaran nyo. So, ganun po yung scenario kapag meron kayong nakalagay na free allowance or free meal allowance sa inyong mga payslip, pero nakalagay kung ilang percentage lang. So, sana malinaw yung explanation ko. Ngayon, pagdating naman dito sa bahay, syempre, yung mga gagamitin mo sa bahay, so ikaw na po yung mamimili, yan yung sinasabi ko sa inyo, na inyong meal allowance or inyong magagastos sa pagkain in a whole month. So, lahat ng pwede nyong, hindi nila kayo bibigyan ng feeling kasi nung iba, pag sinabi na free meal allowance, feeling nung iba is meron silang meal allowance dito sa bahay. So, wala pong ganon. Hindi yun totoo. Ang meal allowance na sinasabi nila, linawin nyo doon sa inyong pipirmahan. Ang meal allowance po na binabanggit doon is yung nasa company kayo or nagtatrabaho kayo sa company. For example, nasa company kayo, mag-swipe kayo sa canteen, yun po yung sinasabi nila na free meal allowance. Okay, ang second naman na pag-usapan natin, yung transportation po. Sa transportation, mayroong company na nagbibigay ng free transportation allowance. Ibig sabihin, for this, halimbawa dito sa iyong bayan or dito sa iyong lugar, sa iyong city is free ride ka. Ibig sabihin, for example, is magbibigay sila ng halimbawa worth 500 crowns para makabili ka ng ticket na free ride in a whole month. So, meron kang bigay si company. So, kasama po yun sa inyong payslip at kasama yun sa net salary na marireceive nyo. Yan po yung mga nakapaloob sa inyong net salary. So, yan ang magagastos ang pagkain nyo, transportation, and kung gusto nyo bumili ng data para sa inyong mga cellphone, para paglabas nyo is may magagamitin kayo, pwede rin po kayong bumili ng data. So, gamit ang inyong galing sa inyong net salary. Okay, pag-usapan naman natin is yung kunwari may overtime. Hindi po lahat ng company dito is merong overtime. Hindi lahat ng company is malakas. Hindi lahat ng company is na nag-aalok na ng overtime. Once na kayo ay naka-basic salary or naka-net salary lang, ang sasahurin nyo po is nasa around 22,000 crowns pataas.
22,000 crowns pataas. Ibig sabihin, hindi siya bababa ng 22,000 crowns. Pero guys, doon pa kayo kukuha ng pagkain, doon kayo kukuha ng transpo, doon din kayo kukuha ng pandita nyo. So, labas na po doon ang inyong bayad sa insurance, labas na rin doon yung inyong bayad sa mga accommodation. So, kung may accommodation kayo, labas na rin po doon. Ito guys, yung sinasabi ko na kung free accommodation kayo, for example, ang inyong kabuuan na sasahurin is 22,000 crowns, for example lang, free accommodation kayo, ang accommodation dito is sabihin natin na naglalaro around 6,000 crowns. So, yung 22,000 crowns, mapaplasan siya ng 6,000 crowns kasi nga free accommodation kayo. Ibig sabihin, from gross pay, so yung gross pay nyo, ang kakaltasin lang is yung insurance nyo at yung tax nyo. Ngayon, ang lalabas po doon is yung net pay. Ibig sabihin sa net pay na yon, hindi na po kayo kakaltasan ng another accommodation. Gets guys? Not unlike kung kayo po ay hindi free accommodation. Ang ibig sabihin, yung gross pay nyo, kakaltasan siya ni tax, kakaltasan siya ni insurance, plus kakaltasan pa siya ni accommodation, doon na po papasok yung net pay nyo na medyo mababa. Pagdating naman po sa overtime, dahil yan yung topic natin, sa overtime, sabi ko nga sa inyo, hindi po lahat ng company is nagkakaroon ng overtime. Kaya ako binanggit sa inyo, ang basic ng Czech Republic is hanggang ganito yung minimum, 22,000 crowns yung pinaka-minimum na pwede nyo pong sahurin para meron lang kayong idea pag nandiyan kayo sa Pilipinas. Some of vloggers kasi natin is nagbibigay sila sa sahod kami ng 30,000, 32,000, 35,000 pero hindi nila na-explain sa inyo na dyan nyo pa kukunin lahat ang accommodation nyo, ang pagkain nyo, transpo nyo. So, dapat kakaltasin nyo yan lahat para lang po makuha nyo kung ano talaga yung mauuwi nyo. Kasi yung iba nating family dyan is nag-e-expect na ang laki pala ng sahod dito sa Czech Republic, di ba? Kasi sumasahod pala kayo dyan ng 35,000 crowns. Kasi meron ngang iba, totoo talaga na sumasahod po ng 35,000 crowns. Pero paano naman kung may bayad ka na accommodation? So nandun pa rin po kasi ang accommodation natin. Pero hindi ko masasabi na hindi kayo sasahod ng ganong kalaki, especially kapag po skilled ang inyong pinasok dito sa Czech Republic. So, ang average na 22,000 crowns is para po yan sa mga non-skilled or yung general worker like factory, something like that. Pero kung ang skilled nyo like driver, yung skill talaga, electrician, something like that, mas iba po yung offer sa inyo, mas malaki po yung offer sa inyo. So, ang ating average na binanggit na 22,000 crowns, hindi ka bababa doon is para po sa general worker. Ngayon, kung meron kayong kakilala na nagsasabi na sumasahod siya ng 40,000 crowns, so tanungin nyo muna kung skilled ba siya, tanungin nyo kung free accommodation ba siya, or kung free accommodation siya, tanungin nyo yung mga benefits niya. So, yan po kasi yung nagpapalaki ng sahod namin dito sa Czech Republic. Pero as of now po, meron kami ditong basic salary na 28,000 crowns. So, mahigit 28,000 crowns. Pero hindi kasi lahat ng company sumusunod, alinsunod dun sa batas na dapat ganito yung basic salary. Like dyan din sa Pilipinas, mas malaki po ang basic salary sa Maynila kaysa sa probinsya. Ganon din po dito sa Czech Republic. Mas malaki po ang salary or ang basic salary kapag ikaw ay nasa cities. So, sumusunod po talaga sila unlike doon sa nasa probinsya na ilan-ilan. Anyway, yan lamang and sana nakatulong ako sa inyong enlighten ng inyong pag-apply dito sa Czech Republic. Thank you!